Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay City ng October 7, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:30 ng umaga. Alas 5:30 ng umaga at ngayon po ay Lunes. Medyo maaga po ako ngayon. Mga 2 weeks po ito kasi nakabakasyon yung nagbubukas ng opisina ay naiatang sa akin yung pagbubukas. Ngayon po ay nais kong talakayin ito mga kababayan, mga minamahal. Itong mainit na balita na Rodrigo Duterte gusto pa tumakbo na mayor. Yan po ang title ko ngayon, O kahit na senador pa yan, o kahit na mayor, ay tatalakayin ko yan. Kasi nga, ay iba po ang tinatalakay ko dito Iba ano ang masasabi ng Biblia patungkol dyan sa ganyan? Rodrigo Duterte gusto pa tumakbo mayor. Ngayon ay ni-research ko po itong edad ni Rodrigo Duterte. 79 na pala ito. 79. Pinanganak siya 1945. Opo. Panahon ng Hapon ata yan, gera. Opo. Kaya ito ay matanda na talaga. Opo. Matanda na talaga yan. 79 years old. Matanda na yan. Tatalakayin ko po ito na ano ang sinasabi ng Biblia, bakit ganyan o bakit tumatanda ang tao, bakit namamatay ang tao, o bakit ganyan ang tao na kahit na mahina na, kahit matanda na, ay gusto pa rin sa kapangyarihan o sakim sa kapangyarihan. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Sa iba kasi, pag ganyan na, ay humihinto na Opo. O inaamin na sa sarili na hindi na niya kaya o mahina na siya. Opo. Lalo na kung medyo inaalalayan na yung paglakad o may tungkod na ganyan, ay actually hindi na pinapaniwalaan ng tao yung ganyan Ang dami ko nang nakita na yung mga bata, pag nagkwento yung matatanda, ang sabi nila ay paulit-ulit na lang, ay totoo naman Totoo naman yan. Kasi nga, wala na silang sinasambit kung hindi yung mga naranasan nila. Yun po. Kaya ang sabi ng mga bata ay nakakainis naman dahil paulit-ulit na. Ganun po yan. Usually, yung matatanda, ganun. Opo. Pero ang isang naobserbahan ko dyan, pag talagang nakasaklay na o may tungkod na o halos hindi na makalakad, ay inaamin na sa sarili na boy, sabi nila sa akin, boy kasi ang tawag nila nararamdaman ko na kanya, pahina na ako, ang bilis akong humina, ganun ang sinasabi ng matatanda. Hindi na katulad ng dati na pag kumain daw sila ng itlog ay lumalakas sila o kumain sila ng masustansyang pagkain, nararamdaman nila na bumabalik yung lakas nila. Ngayon kanya kahit anong kainin ko, ganun po ang sinasabi ng matatanda.
Opo. Ay i-discuss po natin yan. I-discuss natin bakit ganyan. Opo. At babanggitin ko po ang Biblia para mas lalo po nating maintindihan. Opo. Iiwasan ko na maghusga ng tao o sisihin yung isang tao. Iiwasan ko yan. Pero ipapaliwanag ko po kung bakit ganyan nagagamitin ko ang Biblia. Pero bago ang lahat, mga kababayan, mga minamahal, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po itong natin, mga subscriber po natin o supporter po natin, lalo na doon sa mga nagko-comments. Opo. Paisa-isa may nagko-comments eh. At yun nga pala, may nadagdag na 2 subscriber. Opo. Salamat po sa inyo, ano. Ito po sila, ano, itong batch number 1 po ito, ano, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolod, Pampanga, Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernan ng Cebu, Lali Narbaez, Josyalan, Elenita Skapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quertiquio, Juna M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer E. Duarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowin Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Juana Doco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan. I hope I pronounce your name correctly, ano. I want to pronounce your name correctly. I hope I pronounce it, ano. Brenda Martin, CJ Torrio, Merchol Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumong Stikton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin po, ano. Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Arta Tago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Waldi Carbonel. Ugaliin po natin na pakinggan sila at nakikita ko po na yung sinasabi nila ay totoo at para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating diskusyon. Alam nyo po, mga kababayan, mga minamahal, ang tao po kasi sa simula ay walang kamatayan. Opo. Eternal po sila at doon sila nakatira sa paraiso o kaya ay heaven ang tawag
nilang iba, paraiso o heaven, ay doon sila nakatira. Yung unang tao. Pero, nang dahil sa kasamaan, nang dahil po sa kasalanan o pagsuway, ay sila ay naging from immortal, naging mortal. Opo. Pero binabaan pa ng Panginoon yan. Binabaan pa. Ginawa na lang na 120 years. At yan ay sinambit ng Panginoon nung kapanahunan ni Noah. Nung nagdesisyon po ang Panginoon, dahil sa kasamaan po ng tao, nagdesisyon siya na papatayin ko na lahat ng tao, malibang kay Noah at yung pamilya niya. 8 kaluluwa ang nakaligtas. At doon na naman nag-umpisa ang tao, doon sa 8 kaluluwa na yan. And the Lord said, Genesis 6:3, and the Lord said, My spirit shall not strive with men forever, for he is indeed pleased, yet his days shall be 120 years. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Gugunawin niya kasi Pero pagkatapos niyan ay hindi na 900 years ang edad ng tao. Kasi ito si Noah kasi umabot din ito na 900 plus Opo. Nung ginagawa niya ata yung daong 600 years na siya Nung ginagawa niya yung daong o yung barko ay pero umabot bago siya yung namatay siya 900 plus years. Opo. Pero sinabi dito sa Genesis 3 ay yet his days shall be 120 years. Kaya nga ngayon ang average life na po ng tao, average po ay 70 years old. Yan po ang sinabi ni King David. The average life of a man is 70, and for a reason of strength, it may reach 80, but after 80 is full of agony. Ayan po, masakit na ang likod, masakit na ang lahat yan, kaso-kasuan, hindi na makalakad, ang dami ng sakit. Ganun po yan. After 80, it is full of agony. Ayan po Dito po yan. Bakit bumaba ang edad ng tao? Of course, hindi po hindi po abruptly. Gradually po yan. From 900 ay yung Turi ni Babel naka-record doon ang mga edad ng tao noon ay mga 600 years old nung Turi ni Babel. Pero pagdating dito kay Abraham halos hindi na umaabot ng 200, 170 ganyan. Pagdating kay Moses, si Moses po ay 120 years old. Ayan po Ngayon, pagdating dito kay David, naka-record na ang average life ng man is 70 years old. Ayan po At ngayon, hanggang ngayon ata 70 years old. Pero sa ibang country, yung talagang walang makain talaga, mababa po ang average life nila. Katulad sa mga bansang mahihirap. Yung iba, 40 lang namamatay na. Yun ang average life nila. Kasi nga walang makain Ngayon ay, yun na nga sinabi ko sa Genesis 6:3. My spirit, ang sabi po ng Panginoon, will not strive with men forever because He is indeed pleased. Siya ay
makalupa o please nga yet his days shall be 120 years. Ngayon ata, bihira na ang umaabot ng 100 years. Bihira na. Ngayon ay, bakit bumagsak nga Bakit, ang sinabi ko kanina, from eternal or immortal Adam, at saka yun si Eva, ay naging mortal sila. Ito po sa Genesis 2:17, ganito po ang ating mababasa. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Ayan po ang sinabi ng Panginoon. Pero lilinawin ko lang po ang pagkaalam ko dito, si Adan lang ang sinabihan. Wala pa si Eva dito nung sinabihan kay Adan. Iisa lang niya doon sa garden. Lahat ng bunga kanya dyan sa garden na yan, pwede mong kainin. Maliban lang dito sa bunga nitong tree, the knowledge of the good and evil. Huwag mong kakainin yan. Dahil pag kinain mo yan, in the day, remember in the day, hindi ba? You will eat of it, you shall surely die. Ayan po, kaya pumasok po ang kasalanan sa sanlibutan. Nakasulat po yan. Ay pati nga daw hayop na ngamatay na pati mga halaman Kasi nga dyan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ayun ang sinasabi ng ibang pastor, pero ibang topic po yan, in the day, di ba? Pero namatay ba siya nung araw na yon? Ay hindi po. Hindi siya namatay. Ito po ang reason dyan bakit hindi siya namatay. Wala pa nga si Eva dyan nung sinabihan siya at nung kumain siya, silang dalawa ni Eva, hindi naman sila namatay nung araw na yon Ito po ang reason dyan. Babasahin ko lang po 2 Peter chapter 3 verse 8. But beloved, sabi po ni Peter dito, siya ang sumulat ng Peter But beloved, be not ignorant of this one thing. Sabi niya, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years. Ayun pala, hindi ba? One day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Ganun po yan. Or sa iba kasi ay ang sinulat lang or vice versa. Yun ang sinulat. Yun daw isang araw sa Panginoon ay dito sa lupa ay 1,000 years. Ganun po O kaya, pwede mong baliktarin yun. Yun ang nakasulat sa ibang translation o ibang version. Pero may mababasa po tayo sa Psalms 90 verse 4, 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by. Ayan po ang description naman ni David kung ano yung 1,000 years dito sa lupa. 1,000 years in your sight. Sabi niya, are like a day that has gone by. Sa Panginoon, isang araw lang pala yun. Ang sabi po ni David, pero inulit pa para sigurado po Or, sabi niya, like a watch in the night. Ayan po. Sino ba dito ang mga gwardya? Yung mga watchmen, hindi ba? Sino ba dito ang naggagwardya? Lalo na sa gabi. Hindi ba? Para lang daw naggwardya sa gabi. Yung 1,000 years. Ayan po. Kaya nga, ang sabi po doon sa Genesis 6:3, in the day, dito sa 2
2:17, in the day you will eat of it, you will surely die. Ay sa Panginoon pala yung day sa kanya 1,000 years dito sa lupa Kaya nga, tama nga lang na si si Adan ay nabuhay ng 930 years. Kasi nga, yun ang sinabi Pero nga, nung dumami na po ng dumami ang kasamaan dito sa lupa, nung talagang umabot na sa langit ang kasamaan sa lupa, ay kasi nga, kwan na nga yan, naging alipin ng kwan, sumunod nga sa kagustuhan ni Satanas Ayan po ang parati kong sinasabi dito. Ayan na, hindi ba? Iniba na. Nag-iba na yung desisyon ng Panginoon, hindi na pala 900 years. Kasi kawawa talaga Kawawa talaga just imagine kung si Tandang Marcos ay 1,000 years, ay hanggang ngayon, presidente siya. Kaya nga lang hindi siya naging presidente na kasi nga yung mga tao, lalo na yung mga bata, hindi na siya ginagalang. Yung mga 20 years old noon, nakikita ko, ay kung mamatay, sabi nila, susugod sila sa Malacanang. Ganun po Ang mga bata po, kung nakita nila na ikaw ay inaakay na, hindi ba? Kung ikaw ay lumpo na, o puro na gamot ang katawan mo, kahit na anong ikuman mo dyan, hindi matatakot yung mga bata. Pati yung mga susunod na isusugo mong para pumatay. Hindi na, iba na yan pag, ang sabi nga ni Kapir Silapid, binubuhat daw nila na mamasa-masa na binubuhat daw ng mga nurse o yung mga kwan Yun ang sabi ni Kapir Silapid, na mamasa-masa na. Ay paano ka pang susunod dyan? Yan po, kaya nga binabaan ang edad ng tao. Ito po, basahin ko na lang po para maniwala po kayo Sa Genesis 6, chapter 6, verse 5, 6, 7, Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of men of his heart was only evil continually. Yan po ang nakita ng Panginoon. Ay wala pong ligid sa Panginoon hindi ba? Nakita niya na sobrang sama na ng tao. Wala nang iniisip kung hindi ay kalukuhan nga salapi, hindi ba? Ganun po yan And the Lord regretted or made sorry, And the Lord made sorry that He had made man on the earth. Parang nagsisi siya. Pero hindi ginamit dito ang katagang pagsisisi kasi nga hindi nagsisisi ang Diyos Pero regretted dito Kaya nga kulang po kako ang salita Kulang po, hindi natin ma-describe kung ano talaga yung nararamdaman ng Panginoon. Kulang po ang salita natin. Ang sabi ng iba, repented. Ang sabi ng iba, regretted. Ang sabi ng iba, made sorry. Pero hindi natin alam yan. Kulang ang salita po. O pwedeng palitan ang salita, kaya nga nagiging kurap ang mga tao. Pinapalitan na lang nila ang salita. Hindi ba? And he was grave in his heart. Ayun. Na naging matamlay siya o parang tinuturment din siya dahil dun sa kasamaan ng mga tao. Opo. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both men and beast. Ayan po, pati mga hayop, hindi ba? Patay, hindi ba? Creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. Nagsorry siya na ginawa niya ang tao sa ibabaw ng lupa. Ayan po ang nakasulat sa Genesis 6, chapter 6, verse 5, 6, 7. Ngayon ay ipapaliwanag ko lang po kaya binabaan ang edad ng tao. Kasi nga sa kasamaan ng tao, kung babalikan nyo po yan, total na andyan naman po yan, hindi ba? Basahin nyo ulit. Ang ibig sabihin po niyan,
Kaya ang tao ay 70 years old na lang ngayon kasi nga masama. Hindi ba? Masama eh. O, ay kung hindi paliliitin yan, ay ang edad niya ay maraming madadamay dyan. Kaya humihina ang tao. Humihina, nakatungkod na nga eh. Pag matanda na talaga eh. Kasi nga hindi na makalakad yan. Hindi na makapagsuot ng mga baro na gusto niyang isuot. At lalo na hindi na makakain ng mga pagkain na gusto niyang kainin. Kasi nga diabetic o kaya kontra dun sa gamot niya o dun sa sakit niya. Hindi ba? Hindi na po makakain. Ayan po. Kaya nga, kung mapapansin nyo, ang ibang matatanda ay sinasabi na wala na akong ganang mabuhay. Ayan po. Ay bakit naman ito si Duterte gusto pang kumandidato? Hindi ba? O bakit gusto niya? Ay ganun nga evil nga evil. O. Pero alam ko yan, pag nakita ng mga tao ang katayuan niya, ay hindi na rin susundin yan. Hindi ba? At sinabi pa niya ata nung isang araw ay napakinggan ko ay aywan ko lang ay cancer daw, hindi ba? May taning daw ata siya o may cancer na siya. Ay pero ako, hindi na po ako, ay ang sasabihin naman lang ng mga DDS dyan, kayo naman kanya, hindi naman kayo nasanay dyan, palabiro yan. O hindi ba? Bakit natin siseryosuhin yan na may cancer siya? O, pabayaan siya kung anong sabihin niya. O, pabayaan siya. Ngayon, isisingit ko lang po dito, yung kasamaan ng tao para i-magnify ko lang po, para siguraduhin natin na talagang masama ang tao. At yan po ang kinatatakot ko dyan. Opo, pwede kasi madeceive ang tao eh. Pwedeng madeceive. At yan po talaga ang ginagawa para maintindihan nyo, yung pagkamatay po ni yung Charity Sweepstakes na board secretary ata yun. Brigadier General pala yun eh ng pulis eh. Pinatay, hindi ba? Binaril. Ano na yung pangalan niya? Nakalimutan ko na eh. Kasi hindi nakakuan dito, hindi nakasalang. Pero alam nyo yan. Ano po ang ginawa para madaling patayin? Ano po ang ginawa? Dinisib yung mga papatay. At yan po ang ginagawa ng tao eh. Dinidisib eh. Opo, dinidisib. Na yan ay involved yan sa droga. At inilagay po yung listahan niya doon sa listahan ng mga wanted o nanggaling ata kung saan nanggaling ang mga listahan na alam ko gawa-gawa ni Duterte yan. Iyan po ang nakakatakot yan. Kahit na mahina na ang tao, pwede niyang gawin yan eh, mag-deceive. Sabi nung mga grupo na papatay ay tika muna ay mag-imbestiga kami ng sarili namin. Wag na! Wag na kayo mag-imbestiga. Bibigyan ko na lang kayo ng mga biodata o ano yan. Mga detalye. Ayan nga, pinalabas nga na nai-involve si Barayuga. Barayuga yun, oo. Nai-involve sa droga. Ayan po, deception po yan. Kaya nga ako, naniniwala ako, kasama po yan si Duterte. Diyan sa pagkamatay ni yung attorney Barayuga. Hindi ba? Binibigyan ko lang po kayo ng sample para maintindihan nyo kung papaano kasama po ang tao. Pwede niyang i-deceive eh. Pero, ang alam ko rin, kahit na dinideceive na yung tao, ay kung nakahiga na siya ganun kay Marcos hindi ba? Nakahiga na sa kama ay mahirapan na rin. Mahirap. Hindi na maniniwala sa kanyang tao, ang ibig kong sabihin. Kaya nga lang, yung deception na andyan parati ipapakita na malakas pa siya, na kaya niyang magsugo, na susundin pa siya. Yun po ang nakakatakot dyan.
sa katayuan ni Duterte ngayon. Madidisib niya kasi yung mga hitman, madidisib niya At iyan po ang ginagawa po talaga. Halos lahat po ng krimen ay sinasabi na, ay niloko ako niyan o inagaw yung ari-arian namin o pinatay niya yung lahi, yung kwan namin yung tsuhin namin pinatay niya o kaya yung hitman madaling isagawa yung pagpatay kasi nga naandun na yung maaawa siya pero dinidisib lang siya. Ayan po ngayon ay punta po tayo dito sa dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang tanong nyo siguro ay bakit una ay sinagot na natin bakit pinababa ang edad ng tao. Opo, pinababa. 70 years na lang ang average life. Ngayon ay bakit naman yung iba ay umaabot ng 80 o more than 80, hindi ba? 86, ganyan. Ay ito nga ang sagot dyan. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayan po, binibigyan po ng pagkakataon ng Diyos ang lahat ng tao, kaya pinapahaba po ang buhay. Opo, at nilalagyan ng mga sakit siguro o yung hindi na makagulapay para magsisi. Opo, at yan po ang nakikita ko sa maraming matatanda. Bago mamatay ay alam niya o sinasabi niya kung ano yung mga kasalanan niya. Opo. Marami na po akong nakitang ganyan. Opo. Dahil sa karamdaman niya, ay noon kasi kanya, inabuso ko ang aking katawan Ganun, nagsisisi po. Ayan po ang rason dyan. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness. Inaakala kasi ng iba na wala pinabayaan na ng Panginoon o kaya ay bakit ganun? Bakit sila ay sobrang sama namamayagpag pa sila o buhay pa sila o mahaba ang buhay nila? Ayan. But is long-suffering. Ang Diyos po kasi ay mahabagin. Remember mercy triumphs over justice. Mahabagin po ang Panginoon o matyaga, long-suffering nga not willing that any should perish. Yun nga yung mapunta sa impyerno, but that all should come to repentance. Ayan po, pag nahihirapan na pag matagal na yung paghihirap, nagre-repent na po yan. Ina-admit na yung mga kasalanan at nagre-repent na. Opo, ayan po ang masasabi ko dyan. O sige po, at hanggang dito na lang po at sana tayo po ay may natutunan. Dalain ko po sa Panginoon, mga kababayan, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ay mayroon po tayong nakukuhang wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyo. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.